Welcome back mga brothers sa ating walk-around review. Today's features bike mga brothers, iikutan natin ang bagong budget scooter ng Rusi. Ito nga yung Quest 125. Pero bago tayo magpatuloy sa mga naisuportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayong mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood mga brothers on the wheel, baka naman pwede kayong mag-follow at i-share nyo naman ang ating episode. At maraming salamat na agad. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! So eto na mga brothers, kung usapang budgetarian lang naman pagdating sa scooter, aba isa na ata ang Rusi o Rusi na ang nangunguna sa pinaka affordable mga brothers. Eto nga, naglabas sila ng panibagong model pagdating sa 125cc na scooter. Eto nga yung Quest 125 mga brothers. Ikutan muna natin in 360 view para makita nyo po ang kanyang tindigan. Alright, so eto mga brad, isang compact scooter. Hindi naman kalakihan ng dimension nito, tamang tama lang, no? Kung talagang kayo naghahanap lang ng pang service na motor at madaling i-maintain na dahil isang karburador, eto na yon. At saka syempre sa presyo, magkano lang naman ang cash price nito? 50,000 pesos ang kanyang SRP, spot cash 48. And then yung terms mamaya na natin pag-usapan, ikutan muna natin siya. Alright, so dito sa harapan, by the way, ang nire-review pala natin is gloss black finish, no? At may sticker ito ng 125 dito. Then Rusi, hindi naman masagwa, pero dilaw pa rin. Then may Rusi, may logo rito ng Rusi sa kanyang tapalodo. Okay, so dito sa harapan meron tayong matulis na fairings dito sa kanyang handlebar. Alright, pagdating sa chest, ito lang naman. Then meron dito mga edge, matulis na naman. Ang isa sa mga highlights sa motor na ito, naka-projector lamp siya pagdating sa kanyang headlight. Daytime running light niya, ito. Ayan. Then turn signal lights, bulb type yan dito sa harapan. Tapos yung kanyang fairings mga brother, oh, di ba? Flexible, oh. Sigurado tutupi lang ito, hindi ito masyadong magsha-shattered pag nabasag. Front telescopic port meron tayo rito sa kanyang front suspension, and then disc brake tayo rito sa harapan na naka dual piston pad caliper. Ang power mags nila nandito pa rin, present pa rin na 14 inches na alloy wheel mags. And then meron tayong tube type dito na goma na meron tire size na 70 by 90. Okay, so ito mga brothers, may kadulasan ito. Suggest ko pagka bumili kayo nito, palitan nyo ng mga branded na gulong na o aftermarket para for the safety. In bike fitting mga brothers on the wheels, aba maraming matutuwa dito sa motor na ito dahil ito beginner friendly na scooter. Dahil ang seat height niya mga brothers ay tumataas lang ng 745mm, habang meron naman itong minimum na ground clearance na umaabot ng 130mm. And for the reference mga brothers, 5'4" in height lang po ako at ganyan po ang itsura pag nakaupo na po dito. So mababa lang po tayo na rider. For the handlebar mga brothers, naka-upright naman na ang ating riding gesture dito, so hindi naman tayo rito mahihirapan pagka sakaling maglo-long ride o matraffic tayo sa mga syudad na sitwasyon. Okay, so may bigat lang ito mga brothers na 93 kg pagdating sa kanyang curb weight, kaya naman napakagaang nitong maninuhin kung sa pasingit-singit, traffic o mga pasilyo na daan o parking lot na masisikip, siguradong hindi kayo mahihirapang magmanubra sa scooter na ito. Plus isama pa natin dyan ang malapad na floorboard para paglagyan ng ating mga dalahin. Kaya bike fitting mga brothers, approve ito lalong lalo na sa mga baguhan pagdating sa isang motorsiklo. Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80%, tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear, link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go sa go! Okay, dito sa likod makikita natin na meron siyang mapormang assembly ng ilaw, no? Bulb type po ang ating taillight dito alongside ng ating turn signal lights. Ang maganda naman, nasa mismong assembly, hindi siya nakalabas, so hindi siya masagwa. Reflector, then lagay ng plaka, mahaba ang ating rear fender, kaya naman rest assure na hindi ito basta maputik o hindi ito makalat pagka tumakbo. I mean,
safe na safe yung ilalim dito mga brothers. Tapos meron pa tong tire hugger mga brother. So mapoproteksyonan ng mga components dito, di ba? Lalo na yung ating mga pyesa dyan. Okay, then drum brake, ang preno, ito yan, oh, kabaliktad na. Tapos power mugs pa rin dito, syempre pa. At may tire size ito na 80/90 na tube type pa. Pwede nyo naman pa-convert ito kung gusto nyo maging tubeless mga brothers. Upright ang ating muffler dito. Ang kagandahan, single exit. Meron tayo rito magandang approach pagdating sa kanyang muffler guard. At ito po is flat finish na high temp na black ang kulay ng ating tambucho, no? Tapakan natin dito, naka chrome style, okay? Ayan, no? Tapos ilalak nyo lang na ganyan. Hindi naman kagandahan ang kanyang engagement. Pwede na rin para sa isang budgetarya na scooter. Dito sa gilid meron tayong Quest na sticker na makikita. At solid na bakal na grab bar. Ito, okay to. Silver ang kulay. Naka-extend pala rito yung kanyang taillight mga brothers. Then single tone ang ating upholstery rito. Ito okay to kasi pag nauulan na nito madaling matuyo. Hindi naman siya ganun kakapalan, tama lang, pero I can tell or I can say na may quality na rin. Okay, buksan natin. So ito ang kanyang underseat. Ang kanyang tank capacity walang nakalagay sa manual. Ranging ito ng 4 to 5 liters mga brothers. Diyan niya maglalaro. Baka mga around 4.2, 4.5 yan. Tapos meron tayo rito maliit na lang na compartment, battery. Alright, wala siyang helmet hook, yun lang, no, sayang. Tapos meron tayo ritong malapad na gulay board. Ayan, then dalawang packets, parehas malalim, pwedeng lagayan ng basahan. May USB charging port, wala na, magpapalagay kayo mga brother. Then pagdating sa kanyang manibela, very basic. Meron tayong choke, left and right, horn, low beam, high beam, lagay ng side mirror, non-adjustable na brake levers, at ordinary na handle grip na wala po siyang bar end na kasama. Sa kanan ganun din ang approach. Electronic starting, patay ng ating ilaw, yan, no, yung mini driving light, yung kanyang daytime running lights, headlight, kill switch, lagay ng ating side mirror. Sa gitna, naka-analog meter po ang meron tayo dito, fuel meter natin, speed meter, and then odometer, then indicators left and right, and also yung high beam indicator. Ganun lang. Tapos standard ang ating ignition, it means nakasusi tayo rito. Okay? At meron tayo rito mga brothers na utility hook. Uy, ayun na pumasok. Ayan. Ito lang. Ayan, sabitan ng ating mga pinamili o dalahin. Sa makina naman mga brothers, hindi naman ito kalakasan. Tama lang po ang kanyang binibigay na lakas. Dahil kaya lang naman itong dumulo mga brothers ng 7.5 horsepower at 7,500 RPM. At kaya naman umarangkada nito ng 7.8 Nm of torque at 4,000 RPM. Habang meron itong sarado na 124cc. Single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. Of course, naka-air-cooled lang ito mga brothers dahil po mababa lang ang kanyang compression ratio na pumapalo lang ng 9.2:1. Carburetor naman ang kanyang fuel system kaya naman napakadaling i-maintenance nito at mababa lang po ang expenses pagdating nito sa maintenance. Syempre pa, naka-CVT automatic na rin ito dahil isa itong e-scooter. Habang meron tayo rito mga brothers na bore and stroke na 52.4 by 57.9 mm. At pagdating sa starting, meron pa itong kickstart at syempre electronic starting. So ang pyesa nito mga brothers ay kahit saan kayo maghanap, napaka-typical po dahil po isa itong GY6 engine na patent sa makina ng Honda. Ngayon naman mga brothers, pag-usapan natin ang kanyang updated price ngayong 2025. For the SRP mga brothers, meron na po itong sarado na 50,000 pesos. At nakapromo po ang mga carburetor scooter ng Rusi na wala na pong down payment, straight monthly na po kayo. And for the 3 years mga brothers, meron na po kayong babayaran dito na 2,450 at may rebate po yan na 300 pesos pag updated kayong nagbabayad. Para po sa ibang detalye, lalong-lalo na sa requirements mga brothers, magpunta lang po kayo sa malapit na Rusi dyan sa inyong lugar. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang budgetarian scooter ng Rusi. Ito nga yung Quest 125. At ano-ano pa ba sa motor ng Rusi ang gusto nyong paikutan? I-comment nyo na rin ang inyong suggestion dyan sa comment section. Once again, maraming salamat po at umabot kayo hanggang dito sa dulo ng ating vlog. Ako po si Ark, ride safe and cheers! 1,
2, 3, and